Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo po ako sapagkat ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Tayo pong lahat. Ikaw nawa ang muog ko, aking ligtas na kanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sige po, para po sa awit ng pagsamba, tumayo po tayong lahat. Tawitin po natin yung Holy Holy. Santo, 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 Diyos na maalam, ikaw nga'yo'y aming pinapupurihan. Santo, 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 makapangyarihan, Diyos na tatlong personang marangal. Santo, 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 sa'yo nag-aalay at nananambahan ang lahat ng banal. Kerubin at sirapin ang nagluluhuran sa pagsamba sa iyo walang hanggan. Santo, 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 kahit di mamasdan ng makasalanan taong nadirimlan, ang kaluwalhatian mo at kabanalan, puspos pag-ibig at kalinisan. Santo, 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 Diyos tinadakila ng tanang likha mo sa langit at lupa. Santo, 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 mahabaging lumha, Diyos na tatlong personang dakila. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa magandang umagang ito na pinagkaloob mo po sa amin. Nawa o Diyos, sa umagang ito, samahan mo po kami. Ikaw nga po ang siyang maranasan ng bawat isa sa amin. At nagpapasalamat po kami sapagkat ikaw ay sinugo para sa amin. Para kami ay yakapin, para kami ay mahalin sa lahat ng dako ng espeto na aming nararanasan sa buhay. Salamat po o Diyos sapagkat hindi ka nagkukulang. Mas lalo mo kaming pinagpapala sa higit pa sa aming inaasahan. Ganon din o Diyos, sa aming pananambahan, ikaw po ang aming itataas sapagkat ikaw ang Diyos na dakila ng langit at lahat ng lupa na ibinigay mo po sa amin. Ganon din o Diyos, sa aming mga kapatid na wala pa po dito sa aming pananambahan, nawa o Diyos, ikatukin mo po sila o Diyos upang makasama po namin sila sa umagang ito, upang sa diwang ito, ikaw lamang ang aming itataas. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, good morning po sa ating lahat. Pwede po bang ngitian ninyo yung inyong mga katabi? Ngayong umaga. Ayan. Amen.
ang biyaya ng Diyos ay sapat. Lagi. Amen po. Pwede po bang lahat ng pinagpala ngayong umaga ay tumayo at sama-sama tayo magpuri sa Panginoon? Awitin natin, Your Grace is Enough. You wrestle with the sinners.
grace is enough. Sabi niya, for all have been saved by grace, through faith, and not by your own effort. Bakit? So that no one will boast about it. No one will boast about it. Yung verse natin for today is in Luke, di ba po? Yung si Jesus, nagbasa siya sa temple, and then he started saying that the word has been fulfilled. Kasi naroon na siya. And he started talking about wonders, about the scripture. And sinabi ng mga tao sa loob ng temple, di ba yan yung anak ni Joseph? Di ba yan yung anak ni Joseph? And yung verse na yon, sabi niya, si Elijah daw, nung panahon na taggutom at walang pagkain, ang nagpatuloy sa kanya is not a Jew, is not a person from the church, diba? Na tinuturing noon, kundi yung isang babaeng balo na taga Zarephath. And si Naaman, he was saved, but he was not a Jew. He's a Syrian. Anong gustong sabihin ng verse na yon? God's love is unconditional. Kahit yung Bible, hindi lang siya nasulat para sa mga taga-Israel. Yung Bible nasulat siya kasi you were on God's mind. You were on His mind. Nung na-prophesy si Isaiah about the Messiah, you were on God's mind. The moment He created the creation, you were on His mind. He knew that we would fail. Kaya may plan B si Lord eh. Kaya binigyan niya si Jesus Christ. Bakit? Kasi sin is so strong in our life. Sin is so strong in our life that we can save ourselves. Hindi mo kaya on your own. Bakit? Otherwise, you won't need Jesus. For it is by grace that we have been saved. We can do anything to save ourselves. We need Jesus. We need Jesus. Second, God's love is transforming. God's love is changing. God's love is freeing, healing. Amen? Bakit? When Zacchaeus encountered Jesus, what did he do? He gave up being a thief and returned 4 times of what he stole. When that sinful woman encountered Jesus at the well, that Samaritan woman, what did she do? Sabi ni Lord, go and sin no more. Ano yung mga makasalanang babae na binabato ng mga tao? What did Jesus do? Sabi niya, go and sin no more. When Bartimaeus shouted, Jesus, Son of David! And he encountered Jesus, anong nangyari? His sight was restored. His sight was given to him. When Paul and Silas sing praises to God, anong nangyari? They were freed from prison. Amen? When that crippled man was put down sa isang higaan at binaba sa harap ni Jesus, what happened? Nakalakad siya. My friends, you have your own encounter with Jesus and you have your own story about Jesus. Will you turn back? Sabi nung song, I have decided to follow Jesus, no turning back. Jesus today sa ating verse, He was rejected. He was rejected. Pero did that stop Jesus from saving you? No. He just walked and continued on His mission. Anumang discouragement yung dumating sa buhay natin, sa faith natin, our faith may be tested to the highest level. Pero sabi niya, no testing has come upon you that is not experienced by other believers. So take heart. Huwag kang panghinaan ng loob. Trials lang yan. And all was meant, and God causes all things to work together for good. Just continue loving Him. Just continue worshiping Him. Just continue having that relationship with Him. Continue praying. Continue reading your Bible. You know what? We will overcome things not by might, nor by power, but by the Spirit of God. Hallelujah. Lord, thank you for your grace is enough.
for your grace is enough. And nothing we can do, Lord, will make you love us more or less. Lord, thank you for even though we fail at times, Lord, you are always there, Panginoon. Thank you for your love that transforms us. Lord, rebuking us, Panginoon, sa mga kasalanan namin. Lord, thank you for that saving grace that reminds us to come back every time, Lord God. And you're there always, Lord, waiting at the door, Lord God, for us to go home, Lord God. Thank you po sa biyaya mong sapat, higit pa. Lord, in this moment, habang nakikita namin kung sino kami at sino ka, Lord, we just want to worship you, be in your presence, Lord. For one day in your court is better than 1,000 elsewhere. Hallelujah, Jesus. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love Lord, we just want to be in your presence today. Hallelujah, Jesus. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Panginoon, sa presensya mo may kapahingahan. Sa presensya mo, Lord, may kalayaan, Panginoon. Sa presensya mo, may pagpapatawad, may kagalingan, may provision, Lord. For your grace is enough and more, Lord God. And there is none like you. There is no other God like you, Jesus. Hallelujah, Lord. And as we worship you, Lord, be magnified sa buhay namin. Be magnified sa aming mga problema. Be magnified sa aming blessing. Be magnified sa aming family. Be magnified sa aming karamdaman, Panginoon. And you speak and you say the word and we are healed, Lord. By your stripes, we are healed, Lord. Hallelujah, Jesus.
is none like you. For no one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Church, today, Jesus is offering that love that this world cannot offer. Jesus is offering that healing that this world cannot offer. Jesus is offering that forgiveness, that acceptance that this world cannot offer. So church, there is no other way. God says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. So I encourage you today, come to Jesus. Come to Jesus. Come to Jesus just as you are. And live filled, overflowing, forgiven, free, healed in Jesus' name. And I could search
sweet, sweet sound in your ears. I could search for all eternity long and find there is none like you. I could search, Lord, I could search for all eternity long and find there is none like you. Panginoon, you are so beautiful and words alone cannot express yung kadakilaan mo, Lord God. So let this life be spent, Lord, glorifying you. Let this life be spent magnifying your greatness, Lord God. And everyone in this room will be that living testimony of Jesus, Lord. And everyone in this room will testify our Savior, Lord God, the goodness of you, that love of you, Lord God. And everyone in this room, Lord God, will be a testament of your greatness, of your faithfulness, Lord God. Lord, our worship, Lord, hindi lang matatapos, Lord, sa loob ng simbahang ito. But Lord, more than when we go out of this church, our worship will be a live testimony, Lord God. Our lives will be a living worship, Panginoon. Hallelujah. And Lord, as we worship you today, I pray that we will have that encounter every Sunday, Lord. That we will be excited every Sunday to wake up, to worship you, to have this moment with you, Jesus. Salamat po. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Sa iyo ang pinakamataas na pagpupuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw o pumipiyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Ang pag-ibig ay mateka at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito matutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika. At naglilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan na ating magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Umawit ang aking kaluluwa, dakila ka, O Diyos Ama. Umawit ang aking kaluluwa,
Isang pinagpapalang umaga po sa ating lahat. God's morning. Ngitian natin yung ating katabi. It's a beautiful morning. Buwan na po tayo ng February. Today is February 2, 2025. Fourth Sunday after Epiphany sa ating Christian calendar. Another month to be thankful. Isang buwan na naman na pinagkaloob sa atin ng Panginoon para siya po ay pasalamatan. Some few announcements. Sa Friday, overnight po ng ating mga young people, pinapaalam po namin sila. Sila po ay merong movie night. Papanoorin po nila yung pinag-uusapan na The Forge. We are inviting also some other people na makasama. Kung gusto rin ninyong sumama, pwede rin po na makipanood tayo. And the other morning, Saturday, February 8, ay ating pong dawn prayer. We'll proceed na po sa ating pong Preda Outreach dito muna sa Home for the Boys. Balikan po natin sila. So yun po yung ating mga announcement. Last one, ang funeral service po ni Rizal Ann Ramat Nogueras ay mamayang alauna doon po sa bahay nila. So pwede po tayong makijoin sa service. Ang libing po niya ay 2 o'clock, 1 p.m. po yung service. Tayo pong latayo mo ko, tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Abba, Heavenly Father, thank you for this new month. Maraming salamat po sa buong isang buwan ng Enero. Tunay nga po na it is a joyful January to all of us. Sa kabila ng mga pinagdaan ng mga pagsubok at problema, laging mayroong saya sa aming mga puso na galing sa iyo. Yung mga saya na ikaw ang dahilan. Yung mga saya na ikaw ang pinanggagalingan at ikaw ang pinaghuhugutan. Maraming salamat po. At ngayon, patuloy naming inaangkin ang iyong mga biyaya at pagpapala sa panibagong buwan na ito. Dinadakila ka namin, O Diyos. Tinataas namin ang iyong dakilang pangalan. May your name lifted high above all names, O God, O Jesus. Salamat po sapagkat walang hanggan ang iyong pag-ibig. Lagi niyo po kaming pinapatawad kapag kami po ay dumudulog at nagpapakumbaba at humihingi ng tawad sa iyo. Bukal sa iyo, Panginoon, ang habag at pag-ibig. Nagpapasalamat po kami sa iyong walang hanggang paglingap sa amin. Nandyan ka sa lahat ng yugto ng aming buhay. Walang pagkakataon na wala ka sa amin. Maging kami po ay nagkakamali, tumatalikod, mayroong isang Diyos na laging nandyan para sa amin. Maraming salamat po sapagkat hindi ka nagkukulang. Ang iyong pagiging ama ay masagana sa amin. Kahit hindi kami tapat, nananatili kang tapat. Salamat po. Salamat. Patuloy niyo po kaming lingapin ang bawat isa at ang bawat pamilya sa bawat kalagayan at pagsubok. Hawakan niyo po kami at pagpalain. Salamat po sapagkat alam po namin na ang aming mga pangailangan ay pagkakaloob mo. Mga pananagutang pinansyal ay madali naming mapagtagumpayan sapagkat mayroong isang Diyos na magpapala sa amin. At sa bawat pagsubok at suliranin, alam po namin na kung kakapit kami sa iyo, hindi po kami magagapi. Mananatili po kaming matagumpay.
lalong-lalo na sa larangan ng pagkakasakit. Yung mga may iniindang sakit at karamdaman, pero nandito, Panginoon, nakayuko, humihingi sa iyo ng habag. Lord, have mercy on us. Igawad mo ngayon, Panginoon, ang pagpapala ng kagalingan. Because you are our Jehovah Rapha. We believe that you are a healing God. As you promise unto us that by your stripes, we were healed. Yung mga sugat mo nung ikaw po ay nakabayubay sa krus, ang mga bawat patak ng dugo, sinabi mo, Panginoon, na yun po ang kagalingan namin. And today, we apply your stripes. We apply your blood. Lord, we claim healing. Hindi lamang yung mga nasa loob ng simbahan, pati yung mga ipinagpipray nila. Pinananalangin namin na mayroong karamdaman. Nasa hospital, nasa bahay, nasa ibang lugar, nasa ibang bansa. Walang imposible sa iyo, O Diyos. Inaangkin namin ang lubos na kagalingan para sa may mga karamdaman. Salamat po sapagkat alam namin, hindi mo pababayaan, Panginoon, ang aming simbahan. We are praying for our beloved church. Pagpalain mo po ito, Panginoon, sa lahat ng mga aspeto ng paglilingkod. Dalangin namin ang Castillejos United Methodist Church, ang kanya pong mga paglilingkod, Panginoon. Samahan niyo po kami sa pagbabalik namin sa aming Preda Outreach, Panginoon, sa Home for the Boys. Salamat po ng marami. Dinudulog din namin, Panginoon, ang pamilya ni Renzel Ann Ramat Nogueras sa kanila pong pagdadalamhati, sa pag-uwi sa piling mo ng kanila pong mahal sa buhay. Dalangin namin na ang aming pong pananambahan doon ay isang biyaya na patuloy na maranasan nila ang isang Diyos na hindi nangiiwan at hindi nagpapabaya. Pagpalain mo po ang aming bansang Pilipinas. We continue to declare that Philippines is for Christ. Lord, dalangin namin ang kaayusan, kapayapaan, kasaganaan sa lahat ng aspeto. Pagpalain niyo po ang lahat ng pamunuan mula sa aming Pangulo, lahat ng sangay ng pamahalaan, lahat po ng mga sektor na nangunguna, mga pribado, Panginoon, at public sector, Panginoon, all the local government units, O God, mula sa mga bawat probinsya, sa bawat bayan at sa lahat ng mga barangay. Aming kinikilala ang patuloy mong pagkilos at naniniwala po kami, hindi niyo po kami pababayaan. Salamat, salamat, salamat. Ito po ang aming mga samo at panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Believe His word.
Tinatawagan po ang lahat ng mga bata para po sa awit at sayaw. Put a hope in my heart, I can't stop clapping. You put a hope in my heart, I can't stop dancing. You put a hope in my heart, I can't stop singing. La 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 la. You put a hope in my heart, I can't stop shouting. God, you are good. Praying makes me happy. Remembering makes me happy. Obeying makes me happy. You give me hope. Praying makes me happy. Remembering makes me happy. Obeying makes me happy. You give me hope. Put a hope in my heart, I can't stop clapping. Put a hope in my heart, I can't stop dancing. Put a hope in my heart, I can't stop singing. La 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 la. Put a hope in my heart, I can't stop shouting. God, you are good. God, you are good. God, you are good. Mga bata, tayo ay manalangin. Panginoon Jesus na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin sa umagang ito, pinapasalamatan sa mga biyayang inyong pinagkaloob, lalo na sa mga batang ito na nasa inyong harapan. Salamat po sa mga binigay ninyong talento sa kanila at sa pamamagitan na iyon ay nakakapagkanta, nakakapagsayaw sila sa pagpupuri sa inyo. Dalangin ko po, Panginoon, na pangunahan niyo po sila sa kanilang pag-aaral. Bigyan niyo po sila ng talino. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kalakasan sa araw-araw. Ingatan niyo po sila sa kanilang paglalaro. Ilayo niyo po sila sa anumang mga kapahamakan at sa mga anumang sakit karamdaman. Dalangin ko rin po, Panginoon, na inyo pong pagalingin ang mga batang may sakit na nararamdaman, ubo, sipon. Inyo po, Panginoon, silang hipuin na inyong mapagpalang kamay at alisin ang anumang sakit na kanilang nararamdaman. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga may dala pong Biblia, makipagbukasan po kayo sa ating po pagbasa sa Jeremiah chapter 1, verse 4 to 10. Ganito po ang mababasa. Ngayon, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, bago kita inanyuan sa sinapupunan, ay kilala na kita.
At bago ka ipanganak, ikaw ay aking itinalaga. Hinirang kitang propeta sa mga bansa. Nang magkagayoy, sinabi ko, Panginoong Diyos, tingnan mo, hindi ako marunong magsalita, sapagkat ako'y kabataan pa. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihin, ako'y isang kabataan. Sapagkat saan man kita suguin, ay paroroon ka. At anumang iutos ko sa iyo ay sasabihin mo. Huwag kang matakot sa kanila, sapagkat ako'y kasama mo na magliligtas sa iyo, sabi ng Panginoon. Pagkatapos ay iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay at hinipo ang kanyang bibig. At sinabi sa akin ng Panginoon, narito, inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. Tingnan mo, inilagay kita sa araw na ito sa ibabaw ng mga bansa at ng mga kaharian upang bumunot ka at magpabagsak, upang pumuksa at magwasak, upang magtayo at magtanim. Sa pangalawa pong pagbasa, tayo po ay tumayo. Matatagpuan po ang ating pagbasa sa Lucas chapter 4 verse 21 to 30. Ganito po ang mababasa. At siya ay nagsimulang magsabi sa kanila, ngayon naganap na ang kasulatang ito sa inyong pandinig. Lahat ay nagsalita ng mabuti tungkol sa kanya at namangha sa mga mapagpalang salita na lumabas sa kanyang bibig. At sinabi nila, hindi ba ito ay anak ni Jose? Sinabi niya sa kanila, tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kaang ito, manggagamot, pagalingin mo ang iyong sarili. Ang anumang aming narinig na ginawa mo sa Kapernaum ay gawin mo rin sa iyong lupain. Sinabi niya, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, walang propetang tinatanggap sa kanyang sariling bayan. Ngunit ang totoo, maraming babaeng balo sa Israel noong panahon ni Elias, nang sarhan ang langit sa loob ng 3 taon at 6 na buwan at nagkaroon ng malubhang tagutom sa buong lupain. Ngunit si Elias ay hindi sinugo sa kanino man sa kanila, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Maraming kitongin sa Israel ng panahon ni Propeta Eliseo at walang sinumang nilinis sa kanila, maliban kay Naaman na taga Syria. Nang marinig nila ang mga bagay na ito, napuno ng galit ang lahat ng nasa sinagoga. Sila'y tumindig, ipinagtabuyan siya sa labas ng bayan at dinala siya hanggang sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng kanyang bayan upang siya'y ihulog nila ng patiwarik. Ngunit dumaan siya sa gitna nila at siya'y umalis. Pagpalain po tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of love. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life.
Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Like a believer, turn my back on the deceiver. Gonna live what I believe. I have decided food is just a fable. I just can't cause I'm unable. Gonna live into the Lord. A voice inside keep telling me that I can't change my mind, but the Spirit made it clear to me that kind of life's a lie. I have decided I'm gonna live like a believer, turn my back on the deceiver, gonna live what I believe. I have decided good is just a fable. I just can't cause I'm not able. Gotta leave it to the Lord. Ain't good and you're still not right to spend. The only good inside your heart is good that Jesus made. When the world begins to see you change, don't expect them to applaud. Keep your eyes on Him and tell yourself, I began the work of God. I have decided I'm gonna live like a believer, turn my back on the deceiver, gonna live what I believe. I have decided being good is just a fable. I just can't cause I'm not able. Gotta live into the Lord. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Gotta live what I believe. Gotta live what I believe. To follow Jesus. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning Salamat po sa ating pong choir.
para ihanda po tayo sa ating pagsamba at pakikinig ng mensahe ng Panginoon. Ang Diyos ay mabuti. Tinagalog ko lang yung God is good eh. Di ba? God is good. And all the time, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mabuti. Amen. Naghahanap po kami ng word, pero dito ulit tayo napunta sa Fabulous February. Parang ito rin yung last time. Pero this time, nakita ko po itong sinasabi dito sa na it is every month actually is fabulous because the one who calls you, the one who calls us is faithful and He will continue to be faithful. Ang Diyos ay laging tapat. Siguro kasi pag February pinag-usapan natin ay pag-ibig. Ang faithfulness is always connected to love. And that is God. He is always faithful and continue to be faithful. Yung Tagalog po ng Fabulous February, punong-puno ng pag-ibig at pagpapala ang buwan ng Pebrero. Amen? Punong-puno, ibig sabihin po aapaw. Sigurado pong aapaw ang pag-ibig at pagpapala para sa ating lahat. Nakita ko po itong baka mayroon po kayong quotation sa inyong mahal sa buhay o para sa Panginoon. Nakita ko po itong kay Paul Coelho. Hiniram po natin. Sabi niya, I love you because the entire universe conspired to help me find you. Parang story ng mag-asawa o magkasintahan, nag-iibigan. Pero ganyan din yung Diyos sa atin. Ginamit niya yung buong mundo at lahat ng tao para tayo po ay matagpuan. Ang ating pong teksto ngayong umaga ay sa Jeremiah chapter 1 verse 4 to 10. Tapos mas babalikan pa natin yung sa Luke chapter 4. Sama natin yung mas naunang gospel reading last Sunday. Basahin ko lang po yung verse 4 and 5 sa Jeremiah. Sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ang sagot ko naman, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling tagapagsalita. Bata pa po ako. At sa gospel reading, may subtitle po yung verse 16 na Jesus is rejected at Nazareth. So, yung title po nung hiniram natin na paraphrase dito po sa text natin ay unwelcome at home. Basahin ko po yung verse 16 hanggang 22. Yung gospel reading natin last Sunday, saka yung first part ng gospel reading natin today. Umuwi si Jesus sa Nazareth, ang bayan na kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamahinga. Tumayo siya upang bumasa. At do'y ibinigay sa kanya ang kasulatan ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya
at sa mga bulag na sila'y makakakita at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo niya ang kasulatan matapos sinauli sa tagapag-ingat. Siya'y naupo. Nakatitig sa kanyang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Pinuri siya ng lahat at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Let's pray. Father God, thank you for your words. Make it a living word today. Bless the meditation of my heart and pronouncement of my mouth. Ikaw po ang siyang madakila at mapasalamatan sa kadakilaang ito na iyo pong ipagkakalob sa amin. Samahan niyo po kami na magbulay-bulay. Ikaw po ang aming dakilang guro, Holy Spirit, let your wisdom be upon us. In Jesus' name we pray. Amen. God is calling. Will you answer? Lagi po, kahit nung hindi pa tayo kilala, at yung Wesleyan teaching na prevenient grace ay nagsasabi sa atin, hindi pa natin siya kilala, tinatawag niya na tayo. Gumagawa na siya. Kumikilos na siya. At gusto niya tayong makarinig ng kanyang tawag at tumugon tayo ng yes. Sigurado po, yung tawag ng Panginoon ay tutugunin natin ng yes. Amen? Hindi lang pagkatapos mong tumugon ng yes ay tapos na. Because God wants us to be His disciple. Jesus wants us to be His disciple. After answering His call, the next question is, are you willing to follow Jesus? Nais mo bang sumunod sa akin? Yun ang tanong ng Panginoon. Yung Epiphany Sundays is a transition from Christmas to Lenten season. Ikinokonek po tayo ng mga pagbasa para makapunta tayo doon. Next month, tayo po ay papasok na sa Lenten season. And for this question, are you willing to follow Jesus? Maalala natin yung sabi ng Panginoon, deny yourself, carry your cross, and follow me. Hindi lang basta-basta. Na ang ibig sabihin, following Jesus is not a bit of process, hindi laging mabanayad. Hindi tayo exempted sa pagsubok. Yan po yung konteksto ng Biblia at theology na natutunan natin sa Christian theology. Pero nandyan lagi ang Panginoon. Hindi niya tayo iniiwan at hindi niya tayo pinapabayaan. Pinapayagan niya tayo na dumaan sa pagsubok habang tayo po ay sumusunod sa Kanya. Sabi natin lagi ay may reason. Gusto niya maging matatag tayo, hindi lampay na Kristiyano. Matatag na Kristiyano. Sumusunod sa Kanya, habang sumusunod tayo sa Kanya at tayo po ay nagiging alagad, mayroong mga paglago tayong nararanasan. May mga pagkakataon sa buhay natin na para bang nakapush tayo sa wall. At yung ating pagiging Kristiyano, pagiging disipulo, pagiging anak ng Diyos ay parang mabigat at hinahamon tayo ng kabila, ng kaaway. Sabi niya, bumitaw ka lang dyan, tapos na yung paghihirap mo. Katulad ng awit. Nagustuhan ko po ito, cover po siya ng isang book, ng isang libro.
na sinulat ni Roger Rees na may title na No Turning Back. Katulad ng inawit sa atin ng choir, we decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Amen po. Di ba minsan yung subukan ninyo yung mga nag-hiking, yung una banayad yung lakad o kaya ay pag may tatawirin na ilog o mayroon ng hindi magandang daan. Kini-question tayo ng sarili natin, tutuloy pa ba ako o hindi na? Ganyan din naman yung buhay. Pero mas mahigit na pagpapasya ang kinakailangan nating gawin sapagkat mayroong kinalaman sa buhay pananampalataya. Ang isang Kristiyano, hindi niya may separate yung kanyang sarili sa kanyang secular at sa kanyang spiritual life magkasama. Hindi lang Sunday tayo Christian, kundi from Monday to Sunday. Even you are at school, nasa school ka, estudyante ka, Kristiyano ka, hindi ka estudyante doon, estudyanteng Kristiyano ka. At tayong may mga profession, mayroong vocation. When you are in your marketplace, kapag ikaw ay nasa lugar ng iyong trabaho, hindi ka lang basta trabahador, empleyado. You are Christian employee. At lahat ng buhay, mayroong kinalaman doon sa pinagpasyahan natin na tayo po ay nag-decide to follow Jesus and no turning back. No turning back. Gusto ko pong balikan natin yung sinabi ni Jeremiah. Hindi ko po nailagay yung title ng mensahe natin. Ang title po natin ay God's Calling, the World's Negation. Tinatawag tayo ng Diyos. Minsan, ang mundo ay mayroon siyang sinasabing wag. There's negation. Sa Jeremiah chapter 1 verse 4-5, the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you. Bago kayo pinaglihi, doon sa Tagalog po, bago kayo pinaglihi ng magulang mo, tinawag na kita. I knew you. Kilala na kita. Actually, pag papasukin natin yung contextualization dito sa verse na ito, I am the one who made you, sabi ng Diyos. That's why He knew us. Kaya niya tayo kilala kasi siya yung nagplano. Siya yung nagplano. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nation. So, bago ako ipinanganak, alam na ng Diyos na magpapastor ako. Alam na niya na magti-teacher kayo, alam na niya na ito yung profession ninyo. Alam na niya na yan yung papasukin ninyong yung vocation, bahagi ng inyong paglilingkod sa Kanya at sa buong mundo. At hindi natin yan may pagkakaila. Kaya gayon na lamang yung pagkalugod ng Diyos sa atin na sinusundan natin yung pinangarap niya. Kung ano yung plinano niya bago ka ipanganak o bago ka ipinaglihi at yung pagkatawag niya sa iyo. Kasi totoo naman na may kanya-kanyang pagkatawag at hindi tayo lahat na tinawag na magpastor. Kasi kung tinawag tayong lahat na magpastor, di andito tayong lahat sa harapan. Mayroon pong kanya-kanyang pagkatawag na ibinigay sa atin ng Panginoon. Number 1 na bahagi ng pagbulay-bulay na ito, God called me to
to minister some people. Ayon sa isang pag-aaral, yung mga tao ay connected na tinatawag na oikos. And in oikos ministry, tayo po ay magkakonekta at nakadepende at mayroon tayong pagpapalakasan na kailangang mangyari. Kaya yun po yung Kristiyano. Sabi po ng isang pag-aaral, at least in your whole life, aside from your family, you need to minister to at least 17 people. Ginamit ko lang yung ako, pero ito ay para sa ating lahat. Yung word na minister dyan ay hindi lang yung minister na pastor, kundi yung ministry natin sa ibang tao. Kaya sa pag-aaral, if you are intended to be part of at least 17 people, pag hindi mo sila na-meet, ibig sabihin, nagpabaya ka, nagkulong ka lang sa bahay, sa buong buhay mo, hindi mo na-meet yung tao na yun na dapat mong ma-meet. Walang nagpalakas sa'yo, at wala kang napalakas. Or from the very beginning, baka ikaw yung gamitin ng Panginoon para makilala niya yung Panginoon. So, dyan naglalaro yung salitang minister. Gagamitin ka ng Panginoon para makilala siya. At sa pagdidisipulo, sabi natin ay nagpapalakasan ang bawat isa. Alam ng Panginoon na 2018 hanggang ngayon 2025 na, dito po ako nakapastor sa inyo. Parang ganito ko lang po tinitignan, sa lahat ng mga tao, tinawag si Moises, espesyal siya, para hanguin yung bayang Israel sa pagkaalipin sa Egypt. Yan yung minister niya. Tinawag siya ng Panginoon for some specific people. At ganun din po tayo. Kaya kapag nasa work ka, sabi ko kanina po ay ang pagmi-minister natin, kung saan tayo. Kung saan ka napupunta araw-araw, doon ka dinala ng Panginoon para mag-minister ka. You are called by God to minister to some specific people. In the very first place, kaya ikaw ang nanay ng anak mo, ikaw ang tatay ng anak mo, kapatid ka ng kapatid mo. Kaibigan ka ng kaibigan mo. Sinadya yan ng Panginoon. Hindi aksidente na nandyan ka sa mga tao na yan. Because God called you to minister to that people. Hindi tayo pwedeng magpatumpik-tumpik at magpabaya sa panawagan na ito ng Panginoon sa atin. Parang karugtong lang po. God prepared me God prepared me to this very point in time. Yung lahat ng mga panahon, pinagdugtong-dugtong ng Panginoon para nandito ka sa panahon na ito. Iniisip ko po, one time nagbulay-bulay ako. Noong 2021, na-diagnose ako na may cancer. Pag namatay na ako doon noong 2021, di wala na ako ngayon. Pero kapag pinayagan ka ng Panginoon,
mayroon ka pang gagawin. That in this very point in time, so magkarugtong yung kanina, you are with these specific people at this very point in time, ginagamit ka ng Panginoon para sa kanila. At ito yung mga bagay na, yun, karugtong yung sinasabi natin kanina, na tinawag ka, nang decide ka, at nandito ka ngayon, ginagamit ka ng Panginoon sa pagdidisipulo sa mga tao na yan. And number 3, sa ating unang pinag-uusapan, God destined me to win soul and make disciples. Yan, medyo na ano ko na ito kanina ng konti. Ang sinasabi diyan, whether you are a teacher, you are a government employee, you are a full-time mother, kahit ano yung profession mo, you are a student, kung ano man, all of us, lahat po tayo, we are destined to win souls and make disciples. Nandun tayo sa lugar na yon para gawin at ganapin yung sinasabi ng Panginoon. Balikan natin si Jesus, kasi siya yung tumawag sa atin. Sabi niya dito sa binasa nating text sa Luke chapter 4, yung gospel natin. Mayroong ano dito, kaya sinasabi nung title natin, Jesus is rejected at Nazareth. In one verse, sa loob ng isang bersikulo, sa verse 22, pagkatapos na sinabi ni Jesus na nagsalita siya, pinaliwanag niya yung talata. Sabi niya, yung narinig ninyong talata, nangyari ngayon sa harap nyo. Yung mga talata na yun na pinaliwanag ni Jesus, yung sinasabi na, the Spirit of the Lord is upon me because He has chosen me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives, recovery to the sight of the blind, and to set the free. To set free the oppressed. Yan yung mga talata na pinaliwanag ni Jesus. Na sa verse 21, sinabi niyang, nangyari ngayon sa harap nyo yung talata na ito. Verse 22, yung kalahati ng verse ay sinasabi diyan, pinuri siya ng lahat. Humanga sila. All spoke well of him and were amazed at the gracious words that came from his lips. Pero yung susunod na praise ay hindi nakasama doon sa naunang kalahati ng bersikulo ng verse 22. Ang sabi ng kalahati, hindi ba ito ang anak ni Jose? Isn't this Joseph's son? Diyan na nagsimula yung sinasabi ng bersikulo at yung sinabi natin doon sa praise natin kanina, ng title ng isang writer sa Luke chapter 4 verse 21 to 30 ay Unwelcome at Home. Hindi naman siya dyan pinanganak kasi pinanganak siya sa Bethlehem, pero kilala si Jesus na Nazareno. Kilala siya na taga Nazaret kasi dyan siya lumaki. At yung pagsasabi nila dito na, isn't this Joseph's son? Is a negation on the first na commendation. Humanga sila, ang ganda ng kanyang mga sinabi, ang ganda ng kanyang pagpapaliwanag. Eloquent siyang ipinaliwanag yung mga talata kung saan ang galing kahanga-hanga. Pero agad mayroong negation. Bakit? Di ba yan yung anak ni Joseph? Di ba anak lang siya ng karpentero? Tayo man po minsan, dumadaan tayo dito sa ganitong
sitwasyon. Ang maganda, makita natin, si Jesus nga. Diba, si Jesus nga, dumaan siya sa ganitong sitwasyon. At maraming pangyayari sa buhay ni Jesus na tumanggap siya ng mabigat na salita. Manakanakay, nagbubunyi sila at sumisigaw sila ng Hosana. After a while, sumisigaw sila ng crucify Him. Bako siya sa krus. Pero, what is good for us, Jesus continue to do His calling and His mission. No turning back. No turning back. Hindi tinalikuran ng Panginoon sa kabila ng mga ganitong pinagdaanan niya. Siguro napakaliit lang ng negation na narinig niya dito, pero marami pang mga sumunod na sinasabi. Minsan tinawag siyang inaalihan ng masamang espiritu at sinabing makasalanan, kumakain kasama ng mga makasalanan kasi makasalanan din siya. So, ang mundo ay pwedeng mag-criticize din sa atin kasi yan yung naranasan ng ating Panginoong Jesucristo mismo. The world may criticize us because of our family. Siya, yun yung tatay niya, yun yung kinagistang tatay niya. Ang galing-galing niyang magsalita, pero itong tatay niya, hindi po ba? Minsan, sabi natin na minsan may mark yung family natin na hindi maganda at yun yung hindi makalimutan ng tao. Minsan yun yung nagiging negation upang i-criticize yung ating pagiging disciple o yung ating pagiging Kristiyano, yung background ng ating pamilya. Number 2, the world may criticize us because of our motives. Mayroon tayong mga pangarap, mayroon tayong mga mithiin na gusto nating marating. Minsan, i-criticize tayo doon sa mga bagay na yun. Mayroong kinalaman doon sa una, the world may criticize us because of our past. Yung ating mga nakaraan, yung ating mga nakalipas, parang sa family din, connected sa pamilya. Pero minsan, doon sa pagkakamali natin na nagawa natin dati, dahil wala namang perfectong tao, minsan, ang tagal mo nang nagawa, matagal ka nang pinatawad ng Panginoon, pero yung mundo, yung pa rin yung nakikita nila sa'yo. Yung pa rin nakikita nila sa atin. Na ito tayo, mayroon pa ako magandang nakitang sabi niya, you are not defined by your past. You are prepared by your past. Hindi ka dinidefine kung ano ang iyong nakaraan. Kundi yung nakaraan natin, yun yung nag-prepare sa atin ngayon. Kaya natin dinaanan yung ganong paghihirap o kahirapan. Dahil prepare tayo ng Panginoon ngayon. Kaya pala nag-ulam ako ng kape. Nag-ulam din po ba kayo ng kape? Nag-ulam kayo ng tuyo at mantika. Nag-ulam kayo ng powdered milk. Ano ba bang inulam ninyo? Pare-pares tayo. Kaya natin pinagdaanan yung ganong klaseng kahirapan. Dahil piniprepare tayo ng Panginoon para ngayon. Kaya ganun yung ating nakaraan. Kaya natin pinagdaanan yung sabi natin kanina, ang problema, pagsubok, hindi yan galing sa Diyos. Pero pinapayagan niya tayong dumaan sapagkat mayroong purpose kung bakit tayo dumaan. So, kaya natin pinagdaanan yung mga ganong problema. Diba? Isipin natin, ang typical kasing iniisip natin, dahil Kristiyano tayo, naglilingkod naman tayo, hindi naman tayo nag-absent pag Sunday,
Ang isip natin, hindi natin ano yun. Pero bakit pinadaan tayo ng Panginoon doon? God is preparing us for today. Inihanda tayo ng Panginoon sa lahat ng mga nakaraan na mga pinagdaanan natin. Para ganito tayo ngayon. At kung mayroon pa tayong pagdadaanan na medyo mabigat ngayon o bukas, kasi inihanda tayo sa isang mas malaking future na doon ay patuloy niya tayong gagamitin. One of my favorite page, pwede niyo pong i-search yan. I-like niyo lang, susupplyan po kayo. Pursue your maker. Ang sabi niya dyan, He will turn the pain into a purpose. Hindi lang tayo basta pinapadaan. Mayroong rason lagi. Bakit ganyan? Bakit pinadaan tayo sa ganito kasakit? He will turn the pain into a purpose. Mayroong dahilan. Gusto tayong dalhin ng Panginoon doon sa kanyang mga bagay na pinagdadaanan. Pero, but we will continue to follow Jesus no matter what. Di po ba? Yun yung ano natin yun yung laman ng we decided to follow Jesus and it's not turning back. Naalala natin na ilang beses ko nang ano sa inyo. The background of this song, I have decided to follow Jesus, no turning back, ay yung isang pamilya na kumilalang Kristiyano. Yung buong tribo nila, ayaw nilang tanggapin si Jesus. Pinapila nila yung mag-anak para patayin sa harapan ng maraming tao. Yung pinatay yung anak, sabi ng tatay, we have decided to follow Jesus, no turning back. Pinatay yung isa pang anak, sabi na, no turning back, we have decided to follow Jesus. Pinatay yung asawa, pinatay silang mag-asawa. Nagulat yung mga buong tribo. What is with Jesus? Bakit gusto nilang mamatay alang-alang kay Jesus? And this song, I have decided to follow Jesus, is manifestation of God's love and God's salvation to all humanity. Nagising lahat ng mga tao. Bakit mayroong isang pamilya na itataya ang buhay alang-alang kay Jesus hanggang kamatayan? Ibig sabihin, totoo si Jesus. Totoo ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi man tayo hamunin doon sa punto na yon, pero yung tayo ngayon, minsan yung ating pagkatalaga, ang ating pananampalataya at ating pagiging Kristiyano ay minsan dumadaan din sa pagsubok na tinatanong tayo, are you willing to follow me? And our answer is always, yes, Lord, no turning back. Si Jesus, pinanghawakan niya na siya yun. After this declaration, today, this scripture has been fulfilled in your hearing. Jesus began his public ministry. Pinagdaanan niya yung lahat ng pagsubok at problema. Pinangatawanan niya yung siya yung tinawag sa verse 18. The Spirit of the Lord is upon me. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga hirap ang magandang balita. Jesus never fail us. Hindi tayo binigo, hindi siya kailanman matras. Of course, mayroon siyang prayer na, Panginoon, kung pwede mo sanang alisin ang kupa na ito. Sa hardin ng Getsemani,
pinakita ng Panginoon doon yung kanyang takot bilang isang tao sa susuungin niyang kamatayan para sa pagliligtas sa atin. Pero at the end, sabi niya, Father, not my will, but thy will be done. And Jesus is our Savior. Pinanghawakan niya yung kanyang pagmamahal sa atin. Sa minsan pang ating pong pag-alala sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang banal na komunyon, ng banal na hapunan, ito po yung Kanyang sinabi. Mamaya po sa ating pong Holy Communion part, sabi ng Panginoon, this is my body, this is my blood. Yung ibig sabihin, kapag if you are willing to die because of love, you are also saying, no turning back. No turning back. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Para po sa paghahandog, Aming Ama, aming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyong pagpapala at pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Nawa o Diyos, lagi mo po kaming samahan, lalong higit sa aming mga pagsubok na pinagdadaanan. Manatili kaming matatag, manatili kaming panghawakan yung iyong salita o Diyos. At ganoon din o Diyos, tinataas po namin itong handog na to. I-bless po to o Diyos na may pagpapala nagmumula sa iyo, lalo higit sa iyong mga anak na nagkaloob. Salamat po, Diyos, sapagkat ikaw ay Diyos na dakila sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng oras. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ating muling alalahanin ang ating Panginoong Kristo sa pamagitan ng banal na hapunan na mismong kanyang ginampanan at itinatag para sa ating lahat. Pakinggan natin ang paanyaya ng Panginoon. Kayo na tunay at mataimtim na nagsisisi ng inyong mga kasalanan at nagsisiibig sa inyong kapwa at nagnanasang magbagong buhay alinsunod sa kautusan ng Diyos. Nagsisilakad mula ngayon sa kanyang banal na paraan. Magsilapit nga kayo na may pananampalataya,
magsitanggap nitong banal na sakramento sa inyong kaaliwan. At pagsagawa ng inyong abang pamumupisal sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay makipag-usap sa Panginoon. Ang mabuting balita ay tinanggap nating lahat, ang kapatawaran sapagkat noong tayo nagkasalanan pa, namatay si Kristo sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. Para po sa salita ng kaaliwan, pakinggan ninyo ang sinasabi ng banal na kasulatan sa kanila na lumalapit, na may kababaan at may pagsisising puso. Ang sabi ay tiyak na marapat sa buong pagtanggap na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang makasalanan. Magsilapit kayo sa akin, kayong lahat na nagigibatan, lubha at kayo'y aking pagpapahingahin. Mga kapatid, itaas ninyo ang inyong mga puso. Aming itinataas sa Panginoon. Tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Ito ay marapat at matuwid na gawin. Tunay na marapat at matuwid at aming katungkulan sa lahat ng oras, sa lahat ng dako, kami ay magpasalamat sa iyo, O Panginoon. Banal na Ama, makapangyarihan sa lahat, Diyos na walang hanggan. Sa kasama ng mga anghel at mga arkanghel ng buong kalangitan, aming pinupuri at dinadakila ang ngalan mong marangal. Laging pinupuri ka namin at lahat kami ay sinasabing, Banal, 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 Panginoong Diyos Na na mga hukbo, langit at ang lupa ay puspos ng iyong kaluwalhatian. Luwalhati sa iyo, O Panginoong kataas-taasan. Amen. Para po sa ating pananampalataya, sabay-sabay po nating bigkasin ang sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at si Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang nangabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng mga katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa mga panalangin ng pagpapakumbaba, O mahabaging Panginoon, dumudulog po kami sa iyong dulang na nagtitiwala hindi sa aming sariling katuwiran, kundi sa iyong mayaman at dakilang kawaan. Hindi nga po kami karapat-dapat mamulit man lamang ng mumo sa ilalim ng iyong dulang. Ngunit ikaw pa rin ang dating Panginoon na kaawaan ay hindi nagbabago. Kaya ipagkaloob mo po mapagbiyaya namin Panginoon na kami ay makabahagi ng sakramentong kabaguhan ng buhay, magsilago sa kanyang wangis at makapagpatuloy nawang tumatahan sa kanya at siya naman sa amin. Amen. Inaalaala natin na nung itatag ng Panginoon Kristo ang banal na hapunan, dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpasalamat sa Ama. Kanya itong pinagpira-piraso at sinabi niya sa kanyang mga alagad, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Mga kapatid, kunin at kanin natin ito na sa pag-aalaala na si Kristo ay namatay para sa atin at siya ang mag-iingat ng ating kaluluwa at katawan hanggang sa buhay na walang hanggan. Sa ganung ding diwa, kumuha siya ng saro. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, ito ang saro ng bagong tipan, ang saro ng aking dugo na mabububo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Mga kapatid, inumin natin ito sa pag-alaala na si Kristo ay namatay para sa ating lahat at tayo'y maging mapagpasalamat. Muli, sinabi ng Panginoon, ito ang katawan at dugo, inialay ko para sa inyong lahat.
tayo pong lahat ay makinabang. Tayo manalangin. Panginoon, basbasan niyo po mga elementong ito upang sa aming pakikibahagi, patuloy niyo pong pinapaunlad ang aming pananampalataya at pagkatalaga na kami ay yung disipulo. Panginoon, katulad ng sinisimbolo pa nitong Passover ceremony, lahat ng mga karamdaman, lahat ng mga hindi magandang bagay ay lumampas sa amin, sapagkat balot po kami ng iyong banal na dugo at kami po ay laging mapagtagumpay. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Pagkaroon po tayong dalawang linya dito sa harap, tayo po ay dumampot ng tinapay, kumuha ng saro, tayo po ay maging mapagpasalamat. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo, makisa. Yan ang katawang binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo't makisa. Yan ang dugong dumana upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo sa Kalbaryo ay tumiis. Ito ang tinapay ng buhay, ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang binayubay, yan ang dugong itinigis. Ito ang aking patunay, ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahahayag na magbabalik si Jesus. Yan ang katawang binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan.
Tayo po ay magpasalamat. Dakilang Ama, salamat po sa iyong pag-ibig. Binigay mong iyong bugtong na anak para sa amin lahat. Salamat, Panginoong Hesus, sa pag-aalay ng iyong buhay para sa amin. Hindi man kami karapat-dapat dahil sa iyong pag-ibig at hangarin na kami po ay maligtas at maging iyong disipulo. Ginawa mo ang lahat para sa amin. Narito po kaming nagpapasalamat. Narito po kaming nagtatalaga ng aming sarili upang maging iyong alagad. Patuloy na nagsasabing kailanman hindi po kami susuko. Magpapatuloy po kami. Salamat, salamat, salamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Para po sa pagtatalaga at pasasalamat, awitin po natin yung Trust and Obey. Aming Ama at aming Diyos, narito po kami, katulad ng aming inawit. Kami po ay lubos na magtitiwala at buong pusong susunod sa iyong panawagan na kami po ay sumunod sa iyo. Narito po kami nagtatalaga ng aming mga sarili.
Ano man ang aming pagdadaanang pagsubok, kami po ay hindi aatras, mananatiling susunod sa iyo. No turning back. No turning back. Salamat sa iyong mga pangako na hindi niyo po kami iiwan at hindi niyo po kami pababayaan. Salamat sa iyong mga pangako na hanggang sa katapusan ng panahon, hindi niyo po kami iiwan. Salamat sa iyong mga pangako na hindi mo po kami iwan hanggat hindi mo nagawa lahat ang ipinangako mo sa amin. Tulungan niyo po kami. Hindi naman madali ang maging alagad. Tulungan niyo po kami na sa aming mga taong makasalamuha, na mga taong ipinagkaloob mo upang palalakasin namin at magpapalakas sa amin. Sa mga taong gagamitin niyo po kami upang makapagbalik loob sila sa iyo, upang makilala ka nila. Panginoon, isang kagalakan po na sumunod sa iyo. Patuloy kong ipinapanalangin ang panalangin ng iyong mga anak. Lumalapit po kami sa isang Diyos na makagagawa ng higit-higit kaysa lahat ng maaari naming isipin at hilingin. At mula doon, alam po namin na kami po sa anumang sitwasyon, magtatagumpay po kami. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak na higit pa sa kanyang inaasahan. Na ang buwan na ito ay tunay ngang maging isang fabulous month. It is an extraordinary month, full of love and blessing that comes from you. Hayaan mo, Panginoon, na maranasan ng iyong mga anak ang gantimpala ng pagsunod. Salamat po. Mahayo kami, maging ilaw, maging asin ng sanlibutan. Salamat po. Ito po ang aming mga panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Mga kapatid, ang walang hanggang pag-ibig para sa ating lahat, para sa lahat ng tao. Ang kanyang kapangyarihan na nagsasabing walang mahirap sa Diyos, lahat ay posible. Ang kanyang mga pangako at mga pagpapala sa ating lahat, ngayon, bukas at magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Tapos na po ang ating pagsamba. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Mayo tayong taglay ang kalakasan at pag-ibig mula sa ating Panginoon. God bless us more.